po sa uminom ng Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ma'am, ano pangalan natin? Lorna Bella po. Tagasan po kayo? Barangay 4. Ano, balita ko po, uminom ka ng Marcafe? Opo. Kailan pa po? Matagal na po, mga 3 buwan. 3 buwan na po. Kumusta po yung kalusugan nyo? Mabuti na po, hindi kagaya nung dati. Kasi po noon, yung pagdudumi namin, hindi normal. Pero ngayon, araw-araw na talaga, sigurado po talaga yun. Bakit naging normal pa ang pagdumi natin? Yung pag-inom niya ng Marcafe. Dahil po sa Marcafe? Oo. Opo. Kumusta yung asawa nyo? Ano bang karamdaman? Mabuti-buti po ang pagkiramdam niya nung mag-inom po siya ng Marcafe. Talagang garantisado po talaga. Ano pong karamdaman ng mister mo? May diabetes po siya, tapos yung po nga, ngayon po talaga lumalakas po talaga. Mula lang puminom Tuloy po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Kapiling pa rin mga kasangga ang inyong mga lingkod. Opo. Kasanggang Zaidin Viloria. Ayun po, doon Siyempre, si Kasanggang H. Villapando po ito, mga kasangga. Siyempre, bago tayo magpaalam Kasanggang Zay. Dakuhan natin yung ilang pang mga mensahe Kasanggang Zay. Meron pa tayong oras. Para sa mga kasangga po natin na nagpadala ng mensahe sa kanilang internet. Talaga pong sigurado talagang pag nakainom kayo ng Marcafe talagang makikita nyo ang ginawa nagagawa nito. Dun sa ating tinatanong po mga katanungan ng nakarang programa. Ano ba yung iba nilang ginagawa dun sa hugas bigas? Sabi ng kasangga natin dito si 440. Yun daw yung nilalagay niya sa bulang lang. Instead daw na tubig yung ilagay niya. Hugas bigas daw yung ginagamit niya. At ganun din yung sinabi ni Tita Leonie Inelo ng Leonie Store dyan sa Pakatin, Pitogo. Sabi niya masarap po yan sa bulang lang. At doon sa kay Tita Leonie Inelo, lagi-lagi yan nakikinig sa atin. Always. So maraming salamat po. At syempre po, available din po ang ating pong mga produkto sa kanila pong tindahan, sa kanila pong store. Leonie Store dyan po sa bahagi ng Pakatin, Pitogo. At syempre pa sabi nung isa nating kasangga mula naman po sa Mugpog, Marinduque. Masarap po ilagay sa sinigang na hipon at isda na sinabawan. Pandilig din po yan sa garden. Mula naman po yan kay Rose Ann ng Mugpog, Marinduque. At ito naman mula pa rin sa ating pong kasangga naman sa bahagi ng Rosario, Batangas. Sabi niya dito, okay po ang inyong mga information. Isa po ako sa mga tagapakinig ng inyo pong palatuntunan hinggil po sa Marcafe. At sa katunayan po, marami-rami na po akong naihulog at sana po mabunot ang aking pangalan. Ayan, si George P. Reyes ng Rosario, Batangas. Maraming salamat po. Good luck, Kasanggang George ng Rosario, Batangas. Okay. Sa puntong yan, Kasanggang Sai, tayo ay nagpapaalam muna pansamantala sa mga kasangga natin. Muli po, magkarinigan po muli tayo sa mga susunod na araw dito po sa programang Kasangga at Kalusugan. Ito po ang inyong mga nakasama. Kasanggang Zaidin Viloria po, maraming salamat mga kasangga at ingat po tayo. Sa ngalan po ni Kasanggang Injimar Camuñas, ako naman ang inyong Kasanggang Ace Villapando. Maraming salamat, pagpalain po tayo ng poong may kapal. Kasangga at Kalusugan. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang radyo mo ngayong Pasko sa Naga TWOS 103.9 Boom FM Naga. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus, kung saan makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gamos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan. Kalusugan ng bayan inaalagaan, parmasya uwi laging nandyan. Mula noon sa patuloy
patuloy na paglipas ng mga taon, ang Farmasya Uwi sa kalusugan laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Farmasya Uwi. Kaya kung mabisang branded medicines at abot kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Farmasya Uwi sa kalusugan laging maaasahan. Matatagpuan ang Farmasya Uwi sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Naga City. Mga nanay, mga tatay, kung masaod ka mo sa Naga City People's Mall, dumana na ang tindahan ni Naldo. Nagpapabakal ng mga local vegetable products as in grocery. Arog kang talong, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, asin sangkap sa mga pangpinakbing. Asin iba pang manlain-lain na mga gulay na sangkap sa kusina. Igwaman sinda ng chili oil labuyo hot sauce ni Naldo. Kaya ano pang hinahalat nindo? Madya na sa tindahan ni Naldo. Magsaod na din mga preskong gulay. Makukuha sa 3rd floor, Black 7, stall number 6 and 7, Pavinas, Naga City People's Mall. Hanapon sana ang mabuot asin simpatikong patihon na si Naldo Evangelista. O kaya man para sa indong mga order o kaya reservation, apudan lang sa iyang cellphone number 0929-498-1549. Tumana kita sa tinindahan ni Naldo. Barato na, may diskwento pa. Sa mga padaba ko pong kay Manwa, ini po ang sendong aki, Gerald Peña. Lugod ining pandemyang ini, mga kalamidad na uminagi, day magbari ang satuyang esperansa asin pag-aral sa mahal na Diyos. Lugod na mas lalong kumusog ang satong pagtitiwala sa satong kagwarangan. Ngunya nakapaskuhan, ang pagdadamay-damayan, pagtatarabangan, asin pagkaminuruotan, iyo ang pinakadakula asin importanteng regalo para sa satong totoong hadi na si Jesucristo. Di pwedeng matahuban ng kamunduan ang satong pagsilibrar sa iyang kamundagan. Maugmang Pasko po sa inyong gabos. Ini po ang sendong aki, Gerald Peña. Ang kampana ng simbahan ay nagigising na tayong lahat masiglang kalawa. Mag-enjoy sa sarap ng lasa ng nakaugili ang kape nang walang pag-aalinlangan sa inyong kalusugan. Dahil ito ay kapeng natural, ngunit lasang mahal. Oo, kaibigan, hindi tinipid, pakete man o ang laman, iyong subukan ng iyong mapatunayan. Kape ni Manoy, ang kapeng Oragon, the superior herbal coffee drink. Available na ang kape ni Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaysar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drug Store, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drug Store, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drug Store, and Plaza Diversion Road, Naga City. At sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. Ngunya na panahonin kapaskuhan, panahon manin kaugmahan, asin pagkasaro kan mga pamilya, amigo, amiga, sagkod iba pang mahal sa buhay. Gibong dumuntag iraray ang aking umboy sa sabsaban na simbolo kan pagkahumilde, pagkamatinao, asin ang pagkamuot sa tuya kan mahal na Diyos. Ini po si Ate Pichi Alfilor, ang ate kan probinsya na nagpapaabot sa Indo nin sarong tuninong, asin maugmang Pasko, sagkod mauswag na bagong taon na pano ning pagbabago para sa ikakarahay niya to gabos. Buot mi pong ipaisi sa gabos na miyembros konsumidores kan Kasorek 1 na ang raffle na dapat gigibuhon sa December 16, 2020 pigpostpone in huli sa sunod-sunod na bagyo na nagtama sa to. Ini po gigibuhon na sana sa January 19, 2021 sa Kasorek 1 main office sa Puro Batya, Libanan, Camarines Sur. Madali sana ang paagi para makakuha ng raffle tickets. Enot, bayadan sa indong October, November as in December bill on or before due date. Ikadua, ang mga premyo iyo ang minasunod. First prize, 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. As in 5 fourth prizes man na tig 10,000 pesos. 10 fifth prizes man na tig 5,000 pesos. 30 consolation prizes nin cash. Bagas as in groceries sa kada banwaan. At mga detalye siya sa Kasorek 1 website, Facebook, area offices as in magapod sa 0929-378-2074 kung igwang kahaputan. Mus na kita! Bayad ng amay! Maski sa ina-authorized payment center kan Kasorek 1. Pwede sa Bayad Center, Land Bank Online, sa main office, area offices, collection centers, backups, bapas o buyers.
Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Mga kaibigan, eksakto na ang 5:29 ng umaga. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga. Balita! Narito na ang headlines ng ating mga balita. Balita! Unahin natin headlines ng ating mga balita ang pambansa. COVID-19 cases sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas ayon sa DOH. Mga Pinoy abroad na nagpositibo sa COVID-19, umakyat na sa 11,695 ayon sa DFA. Kaso naman ng leptospirosis sa bansa bumaba. Ilang programa sa TESDA pinaimbestigahan ng mga kongresista. Samantala sa ibang balita, deployment ban sa mga nurse sa binawi na. Presyo ng palay bumagsak sa 10 piso kada kilo sa Luzon. Department of Health muling pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang video okay session sa Pasko at Bagong Taon. Samantala sa ibang balita, mga aktibidad ng pamalaan para po sa International Human Rights Day tinuligsa. Pinas tumanggap ng 1.38 billion pesos na halaga ng mga armas pangdepensa mula sa US. 30% ng Pinoy may alinlangan sa pagpapabakuna kontra sa COVID-19. Samantala, headlines ng ating mga balitang lokal. Balita! Sa ating balitang lokal, City Councilor Salvador Bade del Castillo, hindi nasasampahan ng kaso ang isang babae matapos na ipahuli sa isang entrapment operation. Ilang lugar sa Naga City mawawalan ng supply ng kuryente sa Sabado. 639 beneficiaries sa unang distrito natanggap na ang kanilang sahod mula sa Department of Labor. Balita! Headlines pa rin ng ating balita. 6 na mangingisda sa Mercedes hindi pa rin natatagpuan matapos ang isang buwan. Lokal na pamahalaan ng Iriga City mahigpit na ipatutupad ang contact tracing sa pamilya at mga nakalubilo na mga positive sa COVID-19. Samantala, isa ang naitalang patay, 10 bagong kaso at 15 recoveries na itala sa COVID-19 sa Bicol kahapon. O yung mga street cleaner na babae dito sa lungsod ng Naga, hindi daw magjo-duty sa gabi at madaling araw sa pagsisimula ng simbang gabi. Samantala, Mayor Nelson Ligacion kinumpirma next week matatanggap na ng mga contractual at mga job order employees ang kanilang Christmas bonus. Headlines ang ating balita sa labas ng Pilipinas. Tinatayang 2.7 individual ang madadagdag sa bilang ng mga mahirap sa buong mundo ayon po yan sa World Bank. Samantala sa palakasan, Paeng Nepomuceno muling nakatanggap ng pagkilala sa Guinness Book of World Records. Sa showbiz natin, BTS nanguna sa most tweet ngayong 2020 sa ating bansa. Abangan din ang lotto result. Bahagi po yan ang headlines ng ating mga balita. At ang headlines atid sa atin ang Best Juice 10-in-1 plus 1. And this year's Best Organic Herbal Juice Award goes to Best Juice 10-in-1 plus 1. Dahil
Dahil sa husay ng mga sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1 at dahil sa inyong pagtangkilik at mga tunay na testimonya ay napili ng Golden Globe Awards ang Best Juice bilang Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Kaya para sa buong pamilya, mula kina lolo at lola hanggang sa mga apo nila, malaking tulong sa kalusugan at immune system ang mga sangkap ng Best Juice na mga purong katas ng malunggay, ampalaya, karo, dahon ng sili, talbos ng kamote, saluyo, mangosteen, guyabano, orange, dalanda at stevia. Masarap, masustansya, abot kaya. 28 pesos lang ang bawat litro pa. Best Juice 10-in-1 plus 1. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, mula sa buluwagang pambalitaan ng 103.9 Boom FM sa Naga. Araw tayo ng Miyerkules sa December 9, 2020. Pilipinas, ako po ang inyong magiging tagapagbalita, Jomar Morada. Sa detalye na ng ating mga balita. Boom Balita! Unahin natin detalye ng ating mga balita ang pambansa ngayong umaga. Tumanggap ang Pilipinas ng 1.38 billion pesos na halaga po ng mga armas sa pandepensa mula sa US Defense Department. Itinan over ni US Secretary of Defense Christopher Miller ang mga armas kay Defense Secretary Delfin Lorenzana at Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Kabilang sa mga armas na ibinigay ng US ay mga sniper at anti-IED equipment. Nagpasalamat naman si Lorenzana sa patuloy na suportang ibinibigay ng Estados Unidos sa Pilipinas sa patuloy nitong pagtulong upang mapaigting ang depensa ng bansa. Balita! Tinuligsa naman ang ilang grupo na nagtutulak ng karapatang pantao ang preparasyon at mismong aktibidad ng pamalaan para sa paggunita ng International Human Rights Day sa December 10, araw ng Huwebes. Ayon po naman kay Commission on Human Rights Commissioner Karen Gomez Dumpit, taliwas sa tunay na sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa ang mga nakaumang programa na pinangunahan ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs. Nariyan kasi anyang extrajudicial killings, pagsupil sa press freedom, mga pag-aresto at pagre-red tag sa mga aktivista. Para naman kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, naharap ang Pilipinas sa pinakamalalang kalagayan ng human rights dahil sa mga pangyayaring paglabag. Apila ng grupo magkakaroon nawa ng sinserong kasunduan sa pagitan nila at ng pamahalaan. Balita! Eksakto na ang 5:37 ng umaga oras sa buong kapuluan. Balita! Boom Balita pa rin, binawi na ng Philippine Overseas Employment Administration ang deployment ban sa mga nurse. Dahil dito maaari nang makalabas ng bansa ang mabagong hire na nurse, nursing aid at nursing assistant. Paglilinaw po ng POAA ang kanilang pagtanggal sa deployment ban ay particular lamang sa mga nurse at hindi nito sakop ang iba pang healthcare worker. Samantala sa unang araw ng taong 2021 ay maglalatag ang POEA ng 5,000 limit para sa mga health workers na nais magtrabaho sa abroad. Balita! Bumagsak sa halos 10 pesos ang presyo ng kada kilo ng palay sa ilang probinsya sa Luzon, particular na sa Cavite at Quezon. Tinatanamang nasa 11 pesos hanggang 18 pesos ang presyo ng kada kilo ng palay sa Bicol Region at 11 pesos hanggang 19 pesos naman sa Cagayan. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamababang presyo ng palay na naitala nitong Nobyembre na dahil umano sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa bansa. Balita! Bombalita na papakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Balita!
Sa ibang balita, muling pinaalalahanan ng Department of Department of Health ang publiko na iwasan ang pagkaraoke sa Pasko at Bagong Taon upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 pagpasok ng 2021. Ayon po naman kay Health Secretary Francisco Duque III, mas mainam na makinig na lamang na maawiting pamasko sa radyo at iba pang online music platforms sa halip na magkantahan sa videoke. Sa ganitong paraan niya ay mas magiging makahulugan at mas ligtas ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ang pamilya. Nanawagan naman ang kalihim sa lahat ng alkalde na striktong ipatupad ang minimum public health standards sa kanilang manasasakupang lugar. Gaya po ng pagsusuot ng face mask at face shield, regular na paghuhugas ng kamay at pag-obserba ng 1 metrong distansya upang maiwasan ang pagkakahawa ng COVID-19 ngayong holiday season. Balita! Samantala, karagdagang balitang lokal sa labas. Boom FM Live Report! Bagong barangay hall itatayo ng LGU Naga sa barangay Mabolo sa Detalya, Rostan Malianta. Ngayong umaga magaganap ang groundbreaking ceremony na isasagawa sa bagong barangay hall ng barangay Mabolo, Naga City. Papangunahan ni Mayor ng Delegasyon ang seremonya ngayong umaga na kung saan isasagawaan ng bagong building o barangay hall ng barangay Mabolo. Kasama ng Mayor ng Naga City, ang sangguniang panglungsod ng Naga sa pangunahan ni Vice Mayor Nene Diaki, Congressman Gaby Bordado ng 3rd Distrito ng Camarines Sur at ng opisyales ng barangay. Dagdag pa ng opisyal, sisimula na ang pagpapatayo ng proyektong ito ngayong araw at sa mga susunod na buwan ay inaasahang bubuksan ito sa bagong edipisyo ng barangay hall. Nagpasalamat naman ang mga mamayan ng Barangay Mabulo kay Mayor Nelson Legacion dahil sa buhos na proyekto na kanyang ipinapatupad, lalo na sa mga programa na hinahatid sa Nagenyo. Iyan ating karagdagang balitang lokal. Mula sa labas ng impilan, ito ang Boom Patrol, San Malianta, 103.9, Boom FM. Boom FM Live Report! Mga kaibigan, eksakto na ang 5:41 ng umaga, oras sa buong Pilipinas. Balita! Mga kaibigan, sa ating showbiz balita. Showbiz balita. Showbiz balita. Mga kaibigan, sa ating maagang chismisan sa showbiz. Nanguna ang Korean boy group na BTS. Sabay pinakamaraming nag-tweet sa Pilipinas ngayong 2020. Batay po sa inalabas na year-end recap ngayong taon ng Twitter ng ibabaw ang K-pop group na binubuo ni na RM, ni Jin, Suga, J-Hope, Jimin V at Jungkook. Tila naulit ang nakarang taon dahil sa noong 2019 ay hawak din nila ang nasabing unang pwesto sa Twitter. Ngayong taon kasi nang ilabas ng grupo ang kanilang unang English song na Dynamite na siyang nanguna sa Billboard Hot 100 charts. Pumapangalawa sa listahan ng grupo ay ang Blackpink, 17XO, Twice, Treasure, TXT, GOT7 and Hypen at pati na ang Stray Kids. Showbiz balita. Showbiz balita. Sa ating resulta ng Lotto kagabi, unahin natin ang EC2, marika manalo ng 4,000 pesos sa bawat 10 pisong taya. Alas 2 sa 14.28, 14.28. Alas 5, 3.24, 3.24. Alas 9, 31.8, 31.8. Samantala sa ating Suartres sa 4,500 sa bawat 10 pisong taya. Alas 2 sa 5.40, 5.40. Alas 5, 6.95, 6.95. Alas 9, 003, 003 sa ating 642 Lotto. Jackpot price sa 7.6 million pesos hindi tinamaan. Ito malumabas sa 12, 39, 16, number 2, 24, 36. Again, 12, 39, 16, number 2, 24, and number 36. Sa ating Ultra Lotto 658, jackpot price 91.4 million pesos. Hindi po tinamaan.
Ito ang mga lumabas sa 2026, 2249, 51 number 7. Again, 2026, 2249, 51 at number 7. Sa ating Super Lotto 649, jackpot price 15.8 million pesos. Hindi po tinamaan. Ito ang malumabas sa 48, 29, 47, 35, 49, 28. Again, 48, 29, 47, 35, 49 at number 28. Boom! Balita! Mga kaibigan, 5:44 ng umaga, oras sa buong Pilipinas. Boom! Balita! Sa tahaw kan labi-labing kasakitan, sarabay tananggad ining lalampasan sa pag-arang sa Diyos na kagurangnan, sa gobyernong tultol ang padalagan, asin sa satuyang pagtatarabangan. Ngapit, mantang ginigirumdumta ang pagkamundag ni Jesucristo sa kinaban, magdanay man lugod ang pagkamot, paglaom, asin katuninungan sa satuyang mga puso. Maugmang kapaskuhan sa gabos, maging magayagaya, mauswag, asin matuninong manlugod ang satong bagong taon. Inipoan sa inyong lingkod, Gabi Bordado, representante kang Tercer Distrito kan Camarines Sur. Diyos mabalos po. Taro ka mo? Yes! Taro! Ang taro ay isang root crop na pinagkukunan ng pagkaing dahon at lamang ugat. Kilala rin bilang gabi. Ang tanim na taro ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang masasarap at masustansyang pagkain tulad ng laing, inangat at chips. Alamin ang iba pang kaalaman tungkol sa taro. Makinig at matuto sa December 9 and 10, 2020 sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa himpilang ito. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute ATI Bicol. Tara na! Tara na! Ako po, asin ang bino kong pamilya, nagpapaabot sa inyong gabos, ni maumang Pasko, asin manigong bagong taon. Lugod ang espiritu ng Kapaskuhan, mamati ang lambang pasakinyo. Asin po sa taon na 2021, maugod ko po na ang gabos na pasakinyo, magkaiguan ng katanunungan, kaayusan, maray na buhay, asin maray na salud, para po makaidwa kita ng mas matiwasay na pagbuhay, tigilo sa banwaan ng pasakaw. Liwat po, ini si Mayor ninyo Taiko, nagpapaabot sa inyong kabos, ni Merry Christmas and Happy New Year. God bless us. Always in our hearts, let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Balik tayo sa ating balitaan na 5:47 ng umaga. Balikan natin mga balita ang pambansa sa ating Boom Balita. Umakyat na sa 11,695 ang kaso po naman ng COVID-19 sa mga Pilipino abroad. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Ito ay matapos madagdagan ng 3 Pilipino na nagpositibo sa naturang sakit. Samantala pumalo na ang bilang ng nakarecover sa 7,578 matapos na makapagtala ang isang gumaling sa COVID-19. Habang ang death toll naman ay nananatili sa 847. Sa ngayon ay nasa 3,270 ng Pilipino ang kasalukuyang ginagamot mula sa iba't ibang bansa. Sa kaugnay na balita sa Mampana sa higit 442,000 ang bilang po ng mga kaso ng coronavirus disease sa 2019 sa Pilipinas. Sa pinakauling tala ng Department of Health, nasa 442,785 ang kabuang bilang ng positibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos na maitala ang 1,400 bilang ng bagong kaso ng COVID-19 kahapon.
Sa bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19, pinakamarami ang naitala sa Benguet na sumampa sa 101, Davao 90, Quezon City 82, Rizal 75, Laguna na mayroong 56, habang nasa 409,790 naman ang bilang na gumaling sa COVID-19 at nasa 8,670 ang bilang na nasawi. Sa ngayon ay nasa 25,325 ang bilang po ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Balita! Samantala sa mga habol pa nating balita, bumaba ang kaso ng leptospirosis sa ilang mga ospital sa bansa. Ito ay matapos na hindi na muling makapagtala ng bagong kaso ng leptospirosis ang National Kidney Transplant Institute sa nakalipas na 2 araw. Kaedman nasa 80 pa rin naman ang kaso ng leptospirosis sa NKTI habang nasa 30 naman ang nasa Amang Rodriguez Memorial Medical Center mula sa dating 27. Samantala sinabi ng DOH na 66% mas mababa ang kaso ng leptospirosis sa bansa kumpara noong nakalipas na taon. Balita! Mga kaibigan, 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Balita! Balikan natin na ang ating mga balita ang lokal sa Boom Balita. Sumampa na sa 3,315 ang kaso po ng COVID-19 sa Bicol Region. Batay po yan sa pinahuling report ng Department of Health kahapon. 471 ang sinasabing aktibong kaso. Kahapon nakapagtala ng 10 bagong kaso ng COVID-19 kung saan naitala ang 6 sa Ginubatan, Albay. Walang naitala sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon at Camarines Norte. 4 naman sa Camarines Sur. Nanggaling ang 1 sa Naga City, tig-1 sa Buhi, Pili at bayan po ng Milaor. Dahil dito, ang Camarines Sur nakapagtala ng 12 recoveries. At 3 ang naitalang positibo sa COVID-19. 1 nga po sa Pili, 1 sa Milaor, 1 sa Buhi. Dahil dito umakyat na sa 893 ang kabuang kaso ng Camarines Sur. 76 ang aktibo, 772 ang recoveries at 45 ang binawian ng buhay. Yung mga bagong positibo ay sina Bicol patient number 3312, 30 anyos lalaki taga-Tagbong Pili. 3313, 19 years old lalaki, taga-Kapok na Sanda, Milaor. 3314, 58 years old lalaki, taga Santa Elena, Buhi, Camarines Sur. Habang 1 ang naitala sa Naga City, si Bicol number 3314, 42 anyos sa babae, taga Zone 3, Bagong Bayan Sur, Naga City. Balita! Samantala, balita mula sa Camarines Norte. 1 buwan na simula nang pumalaot ang 6 na mangingisda mula sa bayan po ng Mercedes sa lalawigan ng Camarines Norte. Ngunit hindi pa rin natatagpuan ang mga ito hanggang sa kasalukuyan. Bigo ang mga kinaukulan gaya ng PCG, Office of the Civil Defense sa Region 5 sa isinagawang retrieval and search operation sa mga ito. Matatandang November 8 nang pumalaot ang mga mangingisda bago ang pananalasa ng bagyong si Ulysses sa lalawigan. Ang sinakyang bangka ng mga ito ay na-recover sa bahagi ng Calaguas Island na kinumpirma ng PCG nitong nakalipas na buwan. Na-recover ang mga huling isda pati na yung bangka, subalit wala na yung mga mangingisda. Nangako naman ng ayuda ang may-ari ng bangka sa pamilya na mga ito, oras umano na maipagawa at maibenta ang naturang bangka. Balita! Mga kaibigan, habol pa natin mga balitang lokal. Hindi na magsasampa ng kaso si City Councilor Salvador Badi del Castillo doon po sa babaeng kinilalang si Annie Tomalin, 29 anyos, single mom na residente po ng Barangay Pacol, Naga City.
pagkatapos na humingi na ito ng tawad sa kanya at ipahuli sa isang entrapment operation nitong December 7, 2020 pagkatapos na takutin ang konsihal na ibubulgar ang sekreto kung hindi magbibigay ng 10,000 sa kanya. Sa naging panayam na matagang media sa naturang konsihal, itinext daw siya nito at humingi ng 10,000 o 10,000 pesos sa smart padala dahil sa kailangan nito ng pera. Dahil sa pananakot ng babae, dumulog sa PNP ang konsihal upang ipahuli ito at kinuha ng babae ang 10,000 pesos sa smart padala at doon na ito hinuli ng mga polis. Subalit pagdating sa police station number 6, humingi ng tawad ng babae, naawa ang konsihal dahil may anak ito at mukhang pupunta pa ng abroad. Dati na raw lumapit sa kanya ang naturang babae at nagpapatulong makapasok ng trabaho. At dati raw daw niyang nabigyan ito ng kaunting pera dahil humihingi ng tulong ayon pa kay City Councilor Buddy Del Castillo. Balita! Mga kaibigan, sa huling kabit balitang lokal, hindi na muna magjujuti sa gabi at madaling araw ang mga street cleaners na babae dito po naman sa lungsod ng Naga. Yan po ay sa darating o sa pagsisimula ng simbang gabi sa December 16, 2020 at sa paparating na Pasko. Layunin nito na maprotektahan laban po sa mga pasaway na residente sa kalsada o sa barangay. Ito ang isa sa pinal sa mga posibleng pagbabago sa working schedule ng mga street cleaner na mga empleyado ng Solid Waste Management Office ngayong Christmas season. Ayon po naman kay Engineer Joel Martin, sinabi nitong sa ordinaryong araw ay madaling araw ang schedule ng mga street cleaners nilang babae habang ang iba naman ay sa gabi. Pero sa darating anya na pagsisimula ng simbang gabi at sa Kapaskuhan, hindi na magjujuti muna ang naturang mga street cleaners na mga babae. Balita! Mga kaibigan, sa detalye na ng ating balita sa labas ng Pilipinas. Balitang International. Balitang International. Sa ating balita sa labas ng bansa, inaasang madadagdagan pa ang bilang ng mga mahihirap sa buong mundo dahil sa COVID-19 na pandemic. Ayon sa World Bank, tinatayang 2.7 million na mga individual pa ang madagdag sa bilang ng mga mahirap na tao sa daigdig. Sinabi po ni World Bank Senior Economist Rong Kiem, babagal kasi ang poverty reduction dahil sa hindi na epekto ng COVID-19 sa ekonomiya kung saan tumaas ang bilang ng mga negosyong tuluyang nagsara, mga manggagawang nawala ng trabaho at pagbagsak din ng pandaigdigang merkado. Balitang Sports. Balitang Sports. Sa ating balita sa daigdig ng palakasan, muling nakatanggap ng pagkilala sa Guinness Book of World Records ang 4-time World Cup bowling champion na si Rafael Paeng Nepomuceno. Ito'y matapos mahigitan ang sariling record bilang winningest 10-pin bowler kung saan kasalukuyang merong 133 career titles. Inaalin naman ni Paeng ang naturang parangal sa kanyang mga kababayan at sa iba pang aspiring athletes. Dagdag pa nito, wala anyang mahirap pa sa halos 5 dekada niyang larangan sa bowling. Mga kaibigan, yan na po ang naging kabuuan ng ating pagbabalita sa Bumbalita. Bago tayo magpaalam, good morning kay Sir Albert De Mayuga ng Team Best Cafe. Batiin ko rin si Ma'am Eileen De Mayuga, Mamang Jessa Marasigan, kay Van Lawrence Quadra, kay Ma'am Gloria Meliete Abuyo, magandang umaga. And batiin ko rin si Lisa Mendez and Jillian Musa, magandang umaga. And sila ni Marilag, magandang umaga rin. And belated happy birthday kay Jason Amaro. Mga kaibigan, sa pangalan ni Rostanda Malianta, mula sa Baluwagang Pambalitaan ng 103.9 Boom FM. Ako pa ang inyong naging tagapagbalita, Jomar Morada. Maraming salamat. Good morning, Kabikulan.
sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita!